What's up mga buddy? Ang gagawin pa lang natin ngayon ay gagawa tayo ng adjustable bench. Bali pala mga buddy, pangalawang gawa ko na to kasi yung una nabulok na kasi nasa labas lang, ulan init, kaya hindi tumagal, kaya gagawa tayong panibago. Ayan pala mga buddy, naputol ko na. Ayan mga buddy, bali na shortcut ko na kasi nakurap yung una kong video. Ayan pala mga buddy, yung gagawin nating pampatibay sa ilalim para hindi siya bumagsak, lalong tumibay siya pag nilagyan natin ng tukod. Ayan pala mga buddy, kinuha ko na yung upuan ng kapitbahay. Upuan namin. Yan yung ginawa kong para sa higaan. Ganyan yung gagawin natin mga buddy, lalabasan yan. Bali ilalagay ko pala dyan mga buddy yung bisagra lang, yung ginagamit sa pinto. Ayan, yung malaking bisagra. Ganyan din yung ginawa ko mga buddy nung una, bisagaran din yung ginamit ko. Matibay naman siya, hindi naman siya mapuputol. Ayan pala mga buddy, bali tumagos yung pako, inukitan ko na lang. Tsaka binaloktot ko na lang pala mga buddy para mas matibay, hindi mabunot. Ayan pala mga buddy, yung sinusukat ko yung sa higaan, center nyan, para doon tayo magbubutas na para doon sa tukod. Saka yung dyan natin ilalagay yung bakal. So dahil wala akong eskwala mga buddy, ayan, kahoy lang yung ginamit ko, kaya para-paraan lang yan, basta may pang-guide tayo kapag pagguhit. Pero okay naman mga buddy, basta diretso lang, pwede na rin niyang gamitin. Ayan pala mga buddy, bali bubutasan ko na yung gitna para yan dun sa paglalagyan ng bakal. Center na yan, yung dalawang tukod. Kasi yung gagawin natin adjustable bench kasi tryo. Pwedeng incline, pwedeng decline, pwedeng bench press kasi yung ginagawa natin pang tatluhan na. Ayan pala mga buddy, lalagyan na natin ng bakal. Medyo maliit kasi yung bala ng barena, kaya medyo masikip yan, kaya pinukpok ko na lang. Ginamitan ko rin ng kahoy para hindi ma-damage yung thread sa dulo na papasukan ng tornilyo. Ayan mga buddy, kinabit ko na rin pala yung higaan. Saka yung upuan mga buddy, hindi ko na ginawa ng adjustable, pinix ko na lang yan mga buddy. Ayan mga buddy, yung itutukod natin, ilalagay natin doon sa bakal.
Bali tinanggal ko yung kanto niya para mabilog siya, para hindi sumabit dun sa hihigaan na yun. Ayan mga buddy. Ayan, lagay na natin mga buddy yung tukod, yung adjust. Ayan mga buddy, bali nilagay ko na rin yung sa baba na pang yung bakal. Wala kasi yung makita mabilis sa mga hardware, kaya yan na lang pinagtiyagaan ko, yung ginagamit sa cabinet. Ayan pala mga buddy, nilagyan na natin ng tornilyo. Wala akong washer, kaya tipid yan mga buddy. Wala akong masyadong ginasto dyan, pako lang. Ayan, putulin na pala mga buddy kasi medyo mahaba, kaya baka makasagi pa. Saka pinukpok ko na rin yung sa may dulo buddy para mapantay, hindi makasugat. Bali lalagyan ko pala yung mga body sa side kasi medyo yung patungan ng natin tukod medyo hindi malapad, kaya lalagyan ko yung kabilaan para hindi umalog yung tukod natin. Mas okay yung medyo malapad. Ayan mga buddy, lagarian natin ulit yung bago natin lagay kabilaan. Wala pang lagari, wala pang butas.
pala mga buddy, tapos na. So natin itasan. Bali nilagyan ko rin pala mga buddy yung side kasi para hindi umuga-uga. Para pantay. At saka naglagay pa na rin pala ako mga buddy ng ano para sa paa, sabitan. Kasi pag decline tayo, meron tayo masabitan ng paa. Ayan pala mga buddy, bali nilagyan ko na rin yung foam para hindi masakit sa likod. Bali yung nilagay ko pala dyan, yung leather yan sa upuan ng sasakyan. Ginupit ko na lang para naman mga buddy comfortable tayo pag humihiga, hindi masakit sa likod. Ayan na mga buddy, bali lalagyan pa natin yung upuan yan ng foam. Ayan na pala mga buddy, bali nilagyan ko yung sapahan ng foam din para hindi masakit. Bali tinali ko lang mga buddy kasi wala tayong pangtahi. Tsaka na rin sa taas mga buddy, nilagyan ko na rin pala. Para naman yun sa may bandang legs. Tapos para hindi masakit. Ayan pa lang buddy yung lock nyan, bali nilagay ko na rin para hindi umusog.
O di ba mga buddy? Wala masyadong gastos. Hindi ko yan binili mga buddy, bali hiningi ko lang yan. Kasi marami doon sa boss ko. Yung nilalagay yung mga buddy sa sa may cabinet. Pintuan ng cabinet. Ayan mga buddy, bali pintura na lang ang kulang. O diba mga buddy, ang ganda. Kahit di na ako mag-workout sa gym mga buddy, pwede na dito sa ginawa kong DIY. Ayan pala mga buddy, pipinturahan na natin. Yung pintura mga buddy, yung mga sobra-sobra lang din sa kapitbahay, kaya hindi na rin tayo bumili. Pwede na yun pagtsagaan. Wait nga lang mga buddy.